Kinabukasan, nagpunta ang grupo ni Ryu sa pangangaso at nagawa nilang talunin ang mga halimaw sa kanilang mahusay na pagtutulungan. Natagpuan ni Kichi na masarap ito at nagtataka siya kung maaari nilang kainin ang ulo, ngunit ipinaliwanag ni Ryu na ito ay nakakalason kaya mamamatay sila kung kakainin nila ito. At sa wakas ay nakarating sila sa isang kuweba. Ngunit isang kawan ng paniki ang umatake sa kanila, kaya't ginamit ni Kichi ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili habang ginamit ni Ryu ang kanyang kasanayan sa masamang mata. Kinain ng Ruse Party ang mga paniki, ngunit nakita natin ang isang grupo ng mga gutom na goblin. Isang gabi, nakita namin ang grupo na nakapaligid sa kanya habang natutulog siya, ngunit nag-activate ang kanyang kakayahang maghanap na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang panganib, kaya pinukpok niya sila, ngunit aksidenteng sinaksak niya ang isa sa kanila at siya ay bumagsak dahil ang sandata ni Ryu ay may lason. Ipinaliwanag niya na ito ay isang aksidente. Makikita ang isang orc na naglalakad sa kagubatan, naghagis si Mio ng bato at nabali ang kanyang daliri habang pinipiga ni Kichi ang kanyang binti na nagdulot sa kanya na mahulog. Tinapos ni Ryu ang kanyang buhay at kinain nila ang kanyang katawan. Alam niya na busog na ang kanyang mga kasama, kaya't iminumungkahin niyang magdala ng pagkain sa ibang mga goblin habang nagsisimula na silang kumain, pero nagtataka si Ryu kung bakit niya ito ginagawa dahil dati siyang makasariling tao. Noong gabing iyon, nakita namin ang lahat na natutulog sa kuweba nang biglang ginambala ng sistema si Ryu. Tinatanong siya kung gusto niyang mag-evolve, pero hindi na niya ito binasa dahil gusto lang niyang matulog muli. Kaya pinili niya ang O. Kinabukasan, napansin niya na nagbago ang kanyang katawan, napagtanto niyang halos magkapareho na siya ng kanyang nakaraang sarili. Nag-transform din si Kichi, kaya nagulat siya at iniisip ni Mio na ang ganda nila. Hindi makapaniwala si Gabu na umakyat na sila sa ranggo dahil 2 linggo pa lang sila. Kaya sinabi niya kay Ryu na makipaglaban sa Tinanggap kanya. Ni Ryu ang hamon niya at nagsimula silang makipaglaban sa gubat. Nakaabot si Kichi ng isang suntok, pero nag-counter si Ryu, pinatumba siya. Inamin niya ang pagkatalo, sinabing masyadong malakas si Ryu para sa kanya. Pero sinabi ni Ryu na mas malakas siya, sinabing nanalo lang siya dahil sa kanyang bilis. Bigla nilang narinig ang isang lobo. Akala nila nasa panganib sila, kaya sinabi ni Ryu kay Mio na ihanda ang crossbow na ginawa nila. Nakita namin ang isang grupo ng mga lobo na tumatakbo sa parang kinakain ang mga halimaw na kanilang nakakasalubong. Habang pinapanood sila ng grupo ni Ryu, iniisip na panahon na para subukan ang kanilang bagong mga kapangyarihan.